kapangyo! So baka may mga natutulog pa ang diwa dyan. O, samahan nyo kami ngayon sa ating paglalakbay, sa ating journey ngayong vlog na to. So anyway, for today's vlog, magluluto tayo ng steak. Alin sa dalawa, pork or beef? Dahil tayo ay may sponsor at binigyan tayo ng aking sister for today's lunch, pagkakashare natin kung ano ang budget na ibinigay sa atin. So sasamahan nyo kami. Bibili tayo ng mga sahog din. So tara, samahan nyo kami sa market. Bibili tayo. Huwag kayong aalis. Just stand by hanggang matapos ang ating vlog. Thank you sa inyong mga support. So mga kapangyo, we're finally here. Medyo na-late kami ngayon dahil maraming pinaayos si Mami sa amin sa labas. Kaya hindi namin agad naisip yung tanghalian. So ngayon, yung ating vlog ay pang dinner na. Okay? So ngayon, mamimili tayo ng mga ingredients ni Andre. At itong batang to ang nag-crave sa steak. Kaya naman si Tita Ara niya talagang offer supportive. Kung bumili ka pa. Ako nang anak ba yun? ano yung panada? Yung repolyo lang. Maliliit mo. Ito pa lang. Mamahal ba yun? Hindi ka ba yung niloadan? Ito naman yung nalos ako. Kunin mo na lang yung mamaya yung sa unan. A few minutes later. So hello mga kapangyo. Kakauwi lang namin galing ng market. At eto na ang ating nabili. Dahil walang stock ng beef yung pinuntahan namin, eto na lang ang aming binili. Tenderloin ng pork. So, kailangan nating, mga kapangyo, kailangan nating tuyuin. Siyempre, para mas makapit yung lasa ng mga condiments na ilalagay natin mamaya. At saka, siyempre, mas maganda para mas madali siyang i-fry sa butter. Gagamitan natin siya ng konting oil din, and then butter, pagsasamahin siya. Mas maganda kasi na pinagsasama ang konting oil at butter para hindi masunog yung butter. Kasi kung butter itself lang, madali siyang masusunog, madaling magbe-burnt yung inyong meat. And here's our ingredients. Ayan. So, ito pang side dish yan mamaya. Para naman maganda yung presentation ng ating pork steak, diba? Kahit nasa bahay tayo, kailangan may something special. Oh. And, suppose walang asparagus na nabili, pwede na rin to. Itong Baguio beans, okay? And then we have potatoes and rosemary leaves, pepper, garlic, and butter. So kami, kasi ang sister ko, mahilig siya dito sa butter ng Queensland dahil masarap nga siya. And pwede naman kahit anong butter. Pwede dairy cream or any butter na pwede nyo mabili. Ito kasi mas malasa at saka, syempre, mas masarap.
And something special for our dinner tonight. And supposedly, dapat lunch tayo kanina. As I have said before, maraming inutos si Mami na ginawa namin sa labas. Kaya, for dinner na lang siya. So, mag-early dinner na lang tayo today kasi ang pork, ang meat, ay 4 to 6 hours ma-digest sa ating tiyan. So, kailangan pag naluto ito, kumain na tayo ng mga 6 o'clock p.m. Okay? So, ngayon ay medyo hapon-hapon na. So, papaabutin natin ng bibilisan natin ang pagluluto natin, no? And mga 6 o'clock siguro, pag nakakain na tayo, okay na yon. Digested na yan in 4 to 6 hours. Pwede na tayo matulog ng maayos. So, eto na. Here we start. So, mga kapangyo, ito, imamarinate muna natin sa rosemary leaves and then pepper and konting salt para medyo kumapit yung lasa. So, pwede nyo gawin yon for 30 minutes at least. Suppose na medyo late na rin ng gabi, baka malate na rin tayo pagkain, i-direct na namin tong lutuin. So, ipuput lang ng salt, and then rosemary leaves at pepper, okay? And then mamaya, diretso na to sa stove. So, wala nang patumpik-tumpik dahil aabutin tayo ng gabi dahil pork nga. Usually, ang mga pork or meat ng chicken, kailangan talaga yan mga pang lunch lang and breakfast, actually. But then, ito lang yung aming choice na kainin today. Kaya mag-steak tayo. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, 4 to 6 hours na da-digest ang meat sa ating stomach. Kaya kailangan kung preferred yung kumain ng meat, kailangan 6 o'clock ng gabi, kumakain na kayo. Para at least 7, 8, 9, 10, 10 o'clock, pwede na kayo mag-sleep. So, yun lang naman mga kapangyo, ang konting information na natutuhan ko rin sa aking friend na nutritionist. So, kung gusto niyo ng beef ang inyong gawing steak, okay din naman. Parehas lang naman ng ingredients siya. Ganyan lang din. Mas medyo matagal nga lang lutuin ng beef, kaya medyo dapat low to medium heat lang ang gagamitin nyo doon para mas maluto yung inyong meat. Mas maganda kung sa teflon nyo siya lulutuin para hindi siya yung dudikit. Hindi siya yung dumidikit, oo. Okay. So, low medium heat lang kailangan natin. So, ito, syempre, painitin muna natin ang wok or kawali. And then, gagamit na tayo ng oil. So, mas maganda kung gagamitin yung oil ay canola oil. Kasi nga, may fats na yung meat, 'di ba? Kahit namang mantika, kung medyo babudgeting tayo, okay na rin. Bilang kami. So, testingin natin ang mantika kung pwede na iprito, no? Ayan. So, pag nakita nyo nagbabubbles na, pwede na yan. So, ayan na, no? So, galing ng fresh from the market ito. Dinirect na namin ng pagluluto. Hindi na namin na i-marinate ng 30 minutes at least to 30 minutes to 1 hour. Hindi namin nagawa yun, kaya direct na to. So, nung inilagay namin, na-i-marinate namin to kanina, diretso lang ng seasonings. Yan, ang mga condiments na yan. And then,
yung baliktad, na doon yung marinate natin kanina, no? Yung ating mga condiments. And then, yan na. So, hintay-hintayin lang natin. Maya-maya, babalik na rin natin. So, ito ang ating chef for tonight. Si Andre. Justin Andre. So, habang nakasalang yung ating pork, lilinisin na natin ang mga patatas. Pwede itong hindi na balatan, basta huhugasan lang ng mabuti. Nasa sa inyo kung gusto nyo balatan o hindi. Kami hindi na namin binabalatan. Kasi mas masustansya kapag kakasama yung balat. Pero huhugasan nyo lang talaga mabuti para wala naman lupa. So, baliktarin lang natin, no? Para hindi naman yung masunog. Baliktarin lang natin. Ayan. Okay, baliktarin lang natin para hindi masunog, ano? Mas maganda sana kung asparagus yung nabili natin. Pero okay na rin to. Baguio beans. Hugasan nyo lang din mabuti, ano? Isa-isayin nyo ng hugas. Kasi baka mamaya may mga uod na nakadikit. So, ayan na mga kapangyo. Light brown na ang ating meat. So, pwede na siyang lagyan ng butter. Okay? Lagyan natin ng butter. And then, meron na siyang konting oil na nakalagay dyan kanina. Ang purpose naman ng konting oil ay para hindi agad masunog yung ating butter. Sunod ang garlic. Okay? After ng butter, garlic naman ang ating ilalagay. Para at least, kumakapit na yung lasa niya dun sa ating pork. So, ang bibilhin yung pork, yung tenderloin or kasim para mas madali siyang lumambot. Huwag kayong bibili nung matitigas. Kasi matagal kayo makakaluto. So, yan. Bali-baligtarin lang para kumapit yung lasa ng mga condiments na inilagay natin. Unang-una, mabango din ang rosemary leaves. Nakaka-freshen up ng mind. Sobrang bango. Ang garlic, actually, mabango rin siya. At kagandahan pa sa garlic, good for the heart. Diba? Sa may mga high blood. Ayan, para at least, nagbabalance. Nagbabalance yung ating pagkain. Babalance yung nutrition na makukuha natin sa meat. Hindi masyadong kasi may pangontrang bawang, garlic. So, ayan, pag teflon ang gamit, gagamit kayo ng wooden na sandok. So, dapat, ang unahin nyo pala, yung merong condiments na, marinate na nakalahati. Kasi para mas pumasok na yung lasa sa loob. And then, saka na rin ulit siya lalagyan. Mas kakapit pa rin naman yun, kahit inuna nyo yung merong marinated na. So, yan. So, ito, yan. Mas okay itong isang, wok natin. Kasi ito, itong Silcraft na to, para siyang pressure cooker. Mas madaling lumambot yung laman kapag ka flow siya. Kasi yung induction niya, mas malakas mag-consume ng heat.
Kaya pwedeng mahina lang ang ating apoy dito. Kasi doon mismo sa pinakang wok niya, nagkakandak na siya ng heat sa loob. Wow. Sanda. So, ito, malapit na maluto. Kung gusto niyo ng maraming butter o rosemary leaves, pwede niyo namang damihan. Pero depende rin sa panglasa niyo ha, kasi baka pumait. Okay, so buksan na natin. Let's see. Oh, yan. Oh, di ba? Mas madali siyang maluto. Kasi ito, meron siyang pressure. Kaya mas mabilis na nag-aano yung init niya. Mas madaling maluto. Siyempre, kung sa pressure cooker nyo naman papalambutin, making sure, mga 5 to 5 minutes lang, para kung isasalang nyo sa kawali, malambot na siya. So, ayan na, nag-dark brown na siya. Pwede na itong lagyan ng butter maya-maya. Dahil kailangan muna natin lutuin yung kabilang side naman. So, actually, pinagdalawa na namin yung kawali o tong ating lutuan. No? Para madali tayo makaluto kasi gabi na nga. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, pagkagabi, hindi kami nag-uulam na ng meat dahil ngayon lang namin talaga nasitahan. Wala naman kami plano matulog ngayon ng maaga, kaya okay lang. So, ito na yung una nating niluto, ano? O yan. Salinan nyo rin ng konting butter. Yung pinagprituhan. Para naman may lasa pa rin yung ginagawa natin na pagkain. So, sa mga oldies but goodies, yung mga medyo matanda na, kung ayaw naman masyadong ma-oily, pwede nyo namang bawasan yung butter and oil. So, eto, i-rest lang natin to for 10 minutes. And then, mamaya, syempre, lalagyan natin siya ng mga side dish. Or, tong, diba, para maganda pag nilagay yung mga side dishes and garnishing. O, i-garnish natin mamaya para presentable naman. Kunwari, nasa hotel tayo, diba? Minsan-minsan, make something special naman para sa inyong hapagkainan. Kahit family lang natin ang kumakain, minsan, lalagyan din naman natin ng art. And always cook with love. Diba mga kapangyo? Yung mga mahilig magluto dyan, ano? Laging nasa puso ang pagluluto para masarap ang result o ang kalabasan ng ating food. So, ito na yung mga, natin mamaya, mga pang side dishes natin. Ito, alternative to sa rice. So, yung mga ayaw namang kumain ng masyadong carbs sa gabi, pwedeng i-alternate nyo naman ng potato o patatas. So, syempre, pakukuluan muna natin to hanggang sa lumambot. And then, mamaya, ilalagay na natin sa plate. So, ayan na, dark brown na siya, halos. Huwag naman masyadong susunugin, para hindi mapait. So, ilagay na natin yung butter. Dahil medyo marami itong ating niluluto, dagdagan pa natin ng konti. Sira naman to dyan. Daan-daan lang, baka masira naman yung ating ang gagalit na yata tong chef. Just kidding. Sige na po. So, ayan na. Haluin lang na haluin para
kumapit yung butter sa meat or sa pork. Ganyan lang, no? Tapos, syempre, babalik rin natin yan maya. Then, after naman ng butter, ilalagay natin ang garlic. Okay. Ayan. Yung aroma ng garlic. Ayan ang lalasa dyan sa ating pork. Pork steak. So, isarado muna natin saglit. Siguro mga 5 minutes. So, mga kapangyo, eto na ang ating ready-made pork steak. O, diba? Ang gandang tignan kapag may plating. Napaka, sosyal. Kaya, something special naman sa ating dinner. Diba? Kahit nasa bahay lang tayo, minsan naman magpiling tayo nasa hotel. Napakamahal kaya nito pag sa hotel yung pabibilhin, 'di ba? Samantalang ito magkano lang nagastos natin, nasa 400 plus lang. Ilan na ang pwedeng makakain. But anyway, naglagay kami ng gravy. Hindi na namin nailagay ang recipe. But then, pag gusto niyo maggawa ng gravy, mas mabilis, maggawa kayo ng kumuha kayo ng 1/4 cup ng water and then 1 tablespoon of cornstarch. 1/4 cup all-purpose cream, then 2 tablespoons of melted butter. So, i-mix nyo ng lahat ng ingredients and then pakuluan nyo sa medium heat lang ng apoy. Haluin nyo lang na mabilis para hindi masunog. And then, ilagay nyo yung pepper at konting soy sauce. So, nasa sa inyo na. Pwede rin yung original seasoning ng Knorr para mas masarap. So, yun lang mga kapangyo. And then, pwede rin namang soy sauce lang ang inyong sausawan dyan with calamansi. Napakasarap ng feeling na nakain mo naman yung cravings mo. 'Di ba? At least, hindi ka na gumastos ng bonggang-bongga sa labas. Kaya mga kapangyo, tara, kain na tayo. Tapusin na natin ang ating dinner. At nang madigest na kaagad ang pork na ating i-intake for tonight. So maraming salamat sa inyo mga kapangyo sa pagsama sa amin sa aming journey o paglalakbay ngayong araw na to. At hopefully na mayroon kayong natutuhan sa aming munting na-share na recipe. So salamat muli at sa susunod nating video, samahan nyo kami. Kaya subscribe for more videos and thanks for watching and always remember, thank God, do good, and believe in yourself. Sashini, and God bless you all.